Sino si? Gina Acosta, yung pong high blood sa... Nasa kabilang kwarto pala, nandun, hindi ko pa nakatingnan. So na-admit din siya, sir? Na-admit, nandiyan pala. May isang casualty pa pala kami. Nandun, hindi ko na-account lahat. Pero high blood pa po ba siya? Bumaba na? Hindi ko pa nakita, dahil si BP lang sabi sa akin na andyan doon si Gina Acosta, na-confine din. Oo. Sir, may isang staff pa, si Nicole. Kamusta po yung asthma niya at saka yung anxiety at attacks daw na yesterday? Okay naman si Nicole ngayon. Kahapon lang. Medyo nahirapang huminga. Pero ngayon, okay naman siya. Admitted din po ba si Nicole o hindi, sir? Ginagamot po sa dito? Oo, in-administer sa kanya yung mga lahat-lahat, yung supot, gano'n dito, di ba? Pahingahin sa supot, tapos, awan ko kung anong mga gamot na binigay sa kanya. Medyo okay naman siya. So may kama rin po si Nicole dito, sir? May kama rin si Nicole? Katabi Wala. Kung si Nicole, yung... Ambulatory siya. Kahit saan siya, kung saan mabakante, wala nakahiga sa couch, doon siya. Kung minsan, kung umalis si BP, doon siya yung maliit na kama na nasa sahig banda para kay BP, doon na siya nag-occupy. Saan until kailan po kayo magbabalik-balik po? Siguro hanggang matapos ito. 5 days man daw, di ba? Additional 5 days. Yung kanyang kuwan, na baka, kahit na hindi naabot ng 5 days, basta makuha ko ng assurance na hindi na magpapanic attack si Laika, pwede na siguro akong umuwi sa bahay. Sir, sinabi po ba kay Laika na na-extend yung... Alam niya. Ano po reaction? Ano reaction niya, sir? Malungkot. Pero wala tayong magawa. That is beyond our control. Yung decision ng committee doon sa House of Representatives. Pero saan may information na ba kung dito lang siya or pwede pa siyang i-transfer sa correctional? Paano po? That we don't know. Kung anong plano. Pero masyado naman siguro inhuman kung andito ka na, naka-confine ka dahil sa iyong medical condition, tapos ngayon ilipat ka doon sa correctional facility for women, which is a place of mga convicted criminals, di ba? Serving sentence. Mukhang hindi naman siguro maganda. Sana they have to take into consideration yung bagay niyan. Nandun man siya sa correctional or andito sa Veterans Memorial Hospital, still the control of the House of Representatives, particularly yung committee na nag-imbestiga sa kanya, andyan pa rin. Nakausap niyo na po ba si BP and yung possible subpoena na ipadala ng NBI sa kanya? Naghihintay sila kung may dumating na subpoena. Kay BP po? Oo. Pero may coordination, sir. May coordination ng NBI. Wala pa. Ako pa nga nag-inform sa kanya kanina, yung napanood ko kagabi yung press con ng Malacanang, nandun yung NBI, nandun yung DOJ, at saka yung yung isa. Yung ako nag-inform sa kanya ngayong umaga, nag-usap kami. Sabi niya, tawa siya ng tawa. Pinuwanan niya, sir? Oo, kasi ano naman daw ang krimen na na-commit niya na patayin muna siya bago siya magka-commit ng crime. By that time, sinong mananagot kung patay na siya? Di ba? Yun nga ang premise conditional. Patayin niyo ako, ipapatay ko kayo. May plano po ba si BP Sara na sumipot po sa NBI kung dahil papatawag siya dito? I don't see that as a problem. Pag may mga ganong investigasyon, harapin niya yan. Harapin niya lahat yan. One by one. Huwag naman na sabay-sabay. Harapin niya yan. Kung ano pang investigasyon na meron, harapin niya. Basta, yung nga lang, nahahamper yung kanyang trabaho. But anyway, andito na tayo sa sitwasyon na ito. She's willing to face everything that is thrown at her.